Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yusef 143 at shoutout kay Roel Quentanadcan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Siya ay matalino at matapang. Hindi nagdalawang isip ang matandang punong barangay na purihin, ang bait niya talaga. Dahan-daang tumunog si Aaron sa oras na ito, ngunit hindi niya maiwasang purihin ang batang babae na hindi pa niya nakita. Kung sasabihin mo lang kay Huang siya na walang kamatayan, walang mga batang babae sa nayon. Sa kakayahan ni Huang siya na walang kamatayan, natatakot ako na ang mga babaeng itinatago mo ay malamang na matuklasan. Sa makatuwid, ang paghiling sa mga tao na pakasalan ang mga bangkay ay aktwal na nagsasabi sa tinatawag na Huang siya na immortal na may praktikal na mga aksyon na walang sino man ang ipinasa, sa nayon, para lang bangkay ang mapapangasawa ng mga lalaki, bulong ni Aaron. Tumango ang matandang punong nayon, tama na. Marunong siyang gumamit ng silent protest para gumawa ng pinakamatibay na depensa. Pambihira talaga ang babaeng ito, mahinang sabi ni Aaron, ngunit ang mas matalino ay ang mga Tibetan sa kabaong. Sabi ko, paano magiging masaya at malungkot ang sinuman? Marunong pala silang naglalaro. Sa wakas ay naiintindihan na ni Aaron. Mas kilala ko ang tinatawag na double. Ang bangkay ay ikinasal para kay Huang siya na walang kamatayan. Para din sa kanya na makita kung gaano siya nakasakay sa kabaong. Ang layunin ay upang maniwala ang dakilang immortal ng Huang siya na ito ay isang katotohanan na walang mga batang babae sa nayon, at ang mga lalaki sa nayon ay napakalungkot at walang katotohanan. Ang taong nasa kabaong ay ang tunay na nobya. Pagbabago ng pagkakakilanlan, hindi masyadong masasabing matalino siya, at ang iba ay ganap na natulala sa kinaroroonan, lubos na kumbinsido sa maingat na pag-iisip ng dalaga at mataas na IQ, kahanga-hanga. Kaya kahit na ang Huang siya na walang kamatayan ay hindi naniniwala dito at talagang gustong mahuli ang isang nobya, ito ay isang bangkay din. Natural, mas naniniwala siya sa nakikita niya. Hindi napigilan ni Wang Simon na palakpakan ang kaso, oo nga. Tumango ang matandang pinuno ng nayon, si Huang siya immortal ay kinuha ang nobya bago ang kasal ng ilang beses. Gayunpaman, ang babae ay hindi. Pinapasakit niya ang mabahong katawan na iyon. Hindi napigilan ni Wang Simon na tumawa ng tuwang-tuwa. Muling tumango ang matandang punong nayon, eksaktong. Simula noon, bihira nang bumalik ang dilaw na buhangin na walang kamatayan. Sa ganitong paraan, palihim kaming nagpadala ng ilang mga batang babae upang pakasalan sa bahay ng aming asawa. Nang marinig nila ang talumpati, nabuhayan sila ng loob na may mga bagay na mukhang ganoon, ngunit sa katunayan ay tila ibang liko. Ang misteryo ng maliit na nayon ay ganap na kakaiba. Hindi sila halimaw, ngunit umangkop sa kanilang kaligtasan sa kakaibang paraan. Hindi mapigilan ni Wang Simon na maging masaya. Ang batang babae ay napakatalino. Ngunit pagkatapos, nang tuwang-tuwa siyang tumingin sa matandang punong nayon at nakita niya ang kalungkutan sa mukha ng matandang punong nayon, bigla niyang naalala na nawala ang isang matalinong babae ngayon. Maraming beses na siyang nagtagumpay at nakatulong sa napakaraming babae, pero bakit kaya hindi ba niya tinutulungan ang sarili niya? Malungkot na bulong ni Lei Gang. Oo, napakalungkot na ang mga tao ay hindi maaaring tumawid sa kanilang sarili sa huli, kaya, pagkatapos ng aksidente ni Yiner, nang napagtanto ko na ang mga tao sa kabaong ay nabubuhay, akala mo ay ang Huang siya na walang kamatayan ang nagpadala sa amin, o kahit na ang taong nagsumbong dito matapos malaman ang katotohanan. Sa wakas ay naiintindihan na ni Aaron ang lahat, alam niya na ang pamamaraang ito ay hindi maaaring gamitin ng maraming beses. Maaari niyang iwanan ang pinakamahusay na pagkakataon sa kanyang sarili.
Tumango ang matandang pinuno ng nayon at walang magawang sinabi, punong. Barangay, hindi mo na kailangang maging masyadong pesimistic, kanina lang nangyari, maaaring naaresto lang si Hiner at hindi pa napatay, siguro huli na para makahabol ngayon, biglang sabi ni Aaron, ngayon na, natigilan ang matandang punong nayon, halatang hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Aaron, pero paano siya makakahabol, walang kalaban-laban nito, ang paghabol ay katumbas ng kamatayan, sasanduan ko siya, malumanay na ngumiti si Aaron sa pagkakataong ito, sinusundan mo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, natigilan ang matandang pinuno ng nayon, isang grupo ng matatanda at ilang taga-nayon. Malinaw, hindi nila inaasahan na magboboluntaryo ang Aaron, hindi. Mabilis na iwinagayway ni Legang ang kanyang kamay at balisang tumingin sa matandang pinuno ng nayon, ulo ng nayon, ang dilaw na halimaw ng buhangin ay lubhang mapanganib. Paano mo hahayaang habulin ito ng batang si Zia? At saka, bisita natin sila. Paano natin hahayaan silang ipagsapalaran ang kanilang mga sarili, lalo pat ulitin ang mga pagkakamali ng mga taong ito? Oo, punong nayon, ito ang negosyo ng nayon. Paano mo maaabala ang iba? Para sa mga tao sa nayon, ang dilaw na buhangin na walang kamatayan ay napakalakas. Ang paghabol sa kanya ay katumbas ng kamatayan. Mabuti na ang Aaron ay handang tumulong sa kanila, ngunit hindi nila mapapanood ang mabubuting tao na namamatay ng walang kabuluhan. Tumango ang matandang pinuno ng nayon, tumingin kay Aaron at sinabing, Batang Zia, nasa iyo ang pusong ito. Lubos ang pasasalamat ng buong nayon. Gayunpaman, ang dilaw na diwata ng buhangin ay malayo sa kasing simple ng iniisip mo. Ano ang ibig sabihin ng punong nayon? Hindi ka ba nagtitiwala sa aming Aaron? Marahan na ngumiti si Wang Siman. Bumantong hininga ang matandang nayon, Batang Zia, sayang ang mamatay ng walang kabuluhan. Sa paglipas ng mga taon, bagaman ang aming nayon ay lubhang nakatago, hindi ito walang mga eksperto. Sila ay sapat na mabait upang tulungan kami, ngunit sa huli, lahat sila, namatay sa dilaw na buhangin, sa pagsasalita tungkol sa mga ito, ang isang grupo ng matatanda at taga-nayon na naruroon ay yumuko at nagluksa para sa mga patay na kaluluwa. Marahan na ngumiti si Aaron, stay. Pagkababa ng boses ay tumalikod na siya at lumabas ng bahay. Ang sumunod na segundo, nang hindi hinintay na huminto ang matandang punong nayon at ang iba pa, ang Aaron ay bumilis at naglaho sa gabi, ito. Natigilan ang matandang punong nayon at tumingin sa gulat na mga matatanda at taga-nayon sa likuran niya. Ang sa susunod na segundo, malakas na uminom ang matandang pinuno ng nayon at nagmamadaling lumabas kasama ang mga tao sa oras na ito, dahil hindi mapigilan ang Aaron, natural na pinili niyang tumulong, ngunit napigilan ni Wang Siman, ano ang ginagawa mo? Nagtataka ang matandang punong nayon kay Wang Siman, iligtas ang iyong buhay. Kalmadong sinabi ni Wang Siman, naglalako ka. Umalis ka. Dahil doon, bumalik ang matandang pinuno ng nayon sa lahat ng mga taga-nayon at sa matanda at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa babaeng ito. Mabilis na tawagan mga tao at mga kabayo, kumuha ng mga sandata at humanda sa pag-alis. Oo, sabay-sabay na uminom ang lahat at umalis ngayon, kuskusin. Biglang, sa oras na ito, isang malamig na liwanag ang kumislap, at isang mahabang espada ang direktang tumawid sa harap ng lahat. Sa oras na ito, malamig na uminom si Wang Siman, nakikita ko kung sino ang maglakas loob na gumawa ng hakbang. Babae, sabik na sabik ang matandang punong nayon kaya tumalon, naglalako ka lang. Alam mo ba kung anong klaseng kapangyarihan ang dilaw na buhangin na walang kamatayan? Alam mo ba kung sino ang dilaw na buhangin na walang kamatayan? Walang nakakakilala sa kanya, mas mabuti kaysa sa atin. Galit na galit ang matandang pinuno ng nayon kaya nagmamadali siyang tumalikod. Ang isang minutong huli ay nangangahulugan ng higit pang panganib. Sa oras na iyon, mamamatay si Hiner. Kasama ang batang Zia Aaron, kailangan nating bumawi ng buhay upang makapasok. Gayunpaman, bilang isang kaibigan ni Aaron, si Miss Wang ay napakaharang na ang matandang pinuno ng nayon ay hindi maintindihan. Wong siya taisin pagkaraan ng ilang sandali, ang mga sulok ng nayon. Ang kanyang bibig ay bahagyang pumukaw ng isang ngiti, hindi ko alam kung sino siya, ngunit tila hindi ko kailangang isipin kung sino siya, ngunit kung sino si Aaron sa sandaling nahulog ang boses, si Moyang at ang iba pa.
Makatulong na nakangiti ng langit at lupa ay karaniwang mga problema ng lahat ng mga kabataan maaga o huli, kailangan nilang magbayad para sa kanilang kabataan at kawalang interes, ngunit ang ilang mga tao ay maaaring mabuhay ng isang beses lamang. Sa kasamaang palad, siya ay puno ng dugo at hustisya, ngunit sa huli. Hoy, ikaw, ang matandang punong nayon ay medyo walang magawa. Ngunit para kay Wang Siman at sa iba pa, madali na sa panahong ito, at hindi na madali, matandang pinuno ng nayon, paano ang pagtaya? Napangiti si Wang Siman nang makita niya ang matandang punong nayon at ang iba pa, pusta. Little girl, ano ang gusto mong taya? Hindi naintindihan ng matandang punong nayon, pastahan ako sa Aaron na mahuhuli si Huang Sha na walang kamatayan at babalik. Kung hindi siya makakabalik, talo ako. Paano naman? Humalaklak si Wang Siman. Natigilan ang matandang punong nayon, ano ang taya? Kung matalo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, kahit baka at kabayo ako sa nayon, pero kapag nanalo ako. Tusong ngumiti si Wang Siman, kung manalo ka. Paano? Sinabi ng matandang punong nayon, bueno, maghintay hanggang manalo ka. Mahiwagang ngumiti si Wang Siman, batang Zia, walang katotohanan at parang bata na maaari nating isugal ang kanilang buhay, kahit na tayo ay medyo mapusok, ngunit tayo ay lubos na tapat. Umiling ang matandang punong nayon at mariing tumanggi, 3,000 ang aming pinuno at kaibigan namin. Mas inaalala namin ang kanyang kaligtasan kaysa sa iyo. Tatanungin kita kung pusta ka o hindi. Ngumiti si Wang Siman ng mahina. Gustong makausap ni Jiang Hobei Xiaosheng si Wang Siman. Kung tutuusin, ang katotohanan ito ay walang kinalaman sa pagsusugal o hindi, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibinebenta ng dalaga. May gusto ding sabihin si Ning Yu para pigilan ito, ngunit sa oras na ito, dahan-daang nilapitan ni Wang Siman si Ning Yu at mamulong ng ilang salita. Sumimangot si Ning Yu din at kakaibang tumingin kay Wang Siman. Ilang sandali pa, tumanggo siya at tumingin sa matandang punong nayon, ako. Hindi nakaimik ang matandang punong nayon. Iligtas mo ang mga tao at tulungan mo. Huwag kang magpapaligoy-ligoy. Magkabaliw ang lahat, maaari kang tumaya sa anumang gusto mo, galit na nag-iwan ng isang salita ang matandang punong nayon at nanlumo tungkol sa paglabas. Nang makita ang espada ni Wang Siman, walang magawa siyang sumigaw, pupunta ako sa gilid ng kwarto para makita ang anak ko. Ngumiti si Wang Siman at binawi ang kanyang espada, naiwan lamang ang nalulumbay na matandang pinuno ng nayon na naglalakad patungo sa gilid ng bahay. Sa sandaling umalis ang matandang punong nayon, naghiwa-hiwalay ang mga taga-nayon, at sinundan siya ng mga matatandang tao. Sa silid, hindi nagtagal ay naroon na lamang ang gulugad ng ilang misteryosong tao tulad ni Wang Siman. Gayunpaman, kahit na ang lahat ay isang grupo, si Moyang at ang iba ay tumingin kay Wang Siman at Ning Yu na may nalilitong mukha. After a few days together, although alam ko na ang karakter ni Wang Siman tend to be impulsive, sobrang bait ng utak ko. Ito ay talagang para sa kaligtasan ng mga taga-nayon upang maiwasan ang mga taga-nayon na tumulong sa Aaron. Kung tutuusin, sa personal na kakayahan ni Aaron, kahit na makatagpo siya ng isang nangungunang eksperto, mayroon siyang buong pagkakataon na makalabas, ngunit kung ang mga taga-nayon ay pumunta, pinipigilan lang siya nito. Ngunit talagang hindi ka panipaniwala na gumawa ng ilang hindi nauugnay na appointment sa pagsusugal sa oras na ito. Ang susi ay kahit si Ning Yu, ang tamang commander, ay hindi alam kung anong ecstasy ang napunan niya sa oras na ito, at nabaliw sa kanya, sandali lang, Chin. Nasaan si Kuya Marshall's sister Chin Shuang? Biglang, sa oras na ito, nakita ni Moy ang ginseng baby na natutulog sa bench sa tabi niya, ngunit si Chin Shuang, na halos hindi mapaghiwalay sa ginseng baby, ay nawala na talaga, hindi. Sumimangot si Ning Yu at nagmamadaling lumabas ng bahay, sa ilang hakbang. Sa maliit na espesyal na halimuyak ng chain frost na natitira sa hangin, biglang sumimangot si Ning Yu at dahan-daang tumangala sa madilim na kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, dapat ay sinundan niya ang Aaron. Alam ni Ning Yu na kahit na si Chin Shuang ay ang nakatatandang martial sister ni Aaron, mahal na mahal din ni Aaron si Ivory at walang ibang puso, mahal pa rin ni Chin Shuang ang kanyang nakababatang martial brother ng buong puso. Kaya naman, nang mag-isa si Aaron na nakipagsapalaran, nadulas siya palihim habang hindi pinapansin ng lahat ang kaligtasan ng Aaron kaysa kay Shenhua at ang kanyang sariling buhay,
Ang lahat ay bumalik muna, at pagkatapos ay tinawag ang mga disipulo na pumunta rito. 3,000 tao ay wala dito mod ulit at ulong. Oo, umorder ang mga tao at nagmadaling bumalik sa lugar kung saan naroon ang mga disipulo. Di nagtagal, sa ilalim ng pamamahagi ni Ningyo, ang mga taong tumuloy ay nagpalit agad ng kanilang mga tungkulin at maayos na binantayan ang nayon. Hindi sinabi ni Ningyo kung saan si Qin pumunta. Si Shuang, tila dapat lumabas si Qin Shuang kasama ang Trinity, sa kanluran. Pinangunahan ni Namoy ang at daw 12 ang 12 ng mga disipulo, habang tumitingin-tingin sa paligid, hindi nila napigil ang sabihin, kita mo naman na may gusto sa amin ang sobrang ganda ng 3,000. Sa pagharap sa tanong ng daw 12, sinabi ni Moy ang na may matamis ng ngiti, napalad talaga ang batang ito, nagsasama-sama at sumasandalan ang mga magagaling na dilag sa kanya. Shit, kailangan yan. Kung babae ako, ikakasal ako sa pamilya ko ng Aaron. Ikaw lang. Sa dilim ng araw, tumingin siya sa daw 12 na parang aso. Shit, ano bang problema ko? Ang ganda maging babae. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!